Gabi na, time na para mag-focus sa tunay mong feelings. Usap tayo, kasama ang baby ng bayan sa main event. FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Oras natin, 10:15. Ayan, happy Friday night. Magandang gabi, Metro at Mega Manila. At ganun din sa mga nakikinig sa atin through our FM Radio Philippines app, Luzon, Visayas at Mindanao. At ganun din sa mga OFW natin. At tayo rin ay sabayang napapakinggan dito sa 102.3 Baguio, 97.5 Jensen, and 102.3 Bacolod. Ayan, sa mga driver, mga bus terminals natin, mga konduktor, mga vendors, establishments, convenience stores, yung mga kanto-kanto dyan, Parisan, Lugawan, mga tricycle driver natin, mga tanod, kapulisan, at syempre, ang mga security guards na ngayon ay naka-duty at nakikinig sa atin. Nako, maraming makaka-relate dito na security guard. Dahil ang ating bisita, isang security guard na naging content creator na pinasok na rin ang pagmo-motovlogging. I'm sure may mapupulot kayong istorya dito. At talaga namang makaka-inspire na masasabi mong siya nga nagawa niya. Ibig sabihin, kaya ko din, di ba? Kaya naman kilalanin na natin ang aking bisita for tonight. Pero bago ang lahat, tayo rin pala ay naka-live sa ating YouTube channel at Facebook page, 92.3 FM Radio Manila. O eto na, ipakilala na natin ang ating bisita. Napapanood nyo sa TikTok, sa Reels, sa lahat ng social media platforms na nagbibigay ng saya sa inyo pagdating sa sayawan. Sa yung laging naka-security guard na uniform. Walang iba yan kundi si Mr. Jason Lapus. Hello, good evening mga ka-vibes. Lalong-lalo na sa mga kababayan ko sa Magallanes. Maayong gabi sa inyong tanan. Magallanes? Saan yung Magallanes? Sa Agusan del Norte. Oh, anong lingwahe nyo? Lingwahe? Anong nyo doon? Di ba may Bisaya, may doon sa... Doon sa inyo, ano? Bisaya kami, Bisaya. Bisaya. Yes. Oy, ako dili makasabot. Oy, aray ka. Ambot sa imong lubot. Inaano lang kita kasi parang tensyonado ka. Ikaw ba naman kaharap ko, di ako makatitense. Hoy, grabe naman yon. Ayan, kamusta naman ang feeling na ikaw ay nandito kaharap ako at nandito binisita ang aming istasyon? Sobrang saya, tsaka syempre, iba yung pakiramdam pag kaharap mo yung isang main Eugenio. Hoy, grabe naman, ang bobola ka naman, ang aga-aga pa, alas 10 pa lang, binobola mo na ako, oo. Siguro sa mga nagdaang in-interview ko, lagi yan yung naririnig ko, so wala nang bago, oo. So, I think binobola nyo na lang ako talaga. Ayan, Mr. Jason Lapus, ayan, simulan na natin kilalanin siya. Yes. Sino ba talaga si Jason Lapus? Paano mo i-describe ang sarili mo? Saan ka nagsimula? Sino ka noon? Dati akong security guard. At yung company namin, nagpa-contest sila ng TikTok dance contest ng mga security guard. Kaya doon ako nag-start, nag-viral ako. And then pinasok ko na rin yung pagiging social media. And then ngayon, full-time vlogger na ako kasi kailangan ko mamili sa trabaho ko at sa pagiging content creator. Pero bakit mo iniwan yung pagiging security guard? Ilang taong ka muna doon sa pagiging security guard? 5 years, sobrang tagal. Sa 5 years na yun, kamusta ang buhay as security guards? Grabe, sobrang hirap. Yung sinasabi nila na trabahong tamad yung pagiging security guard, hindi po yun totoo. Bakit? Kasi 12 oras kami nagtatrabaho. Pag di sumipot yung kapalitan namin, grabe, straight talaga kami. 24 hours yun. Tapos may mga posting kami na tayuan talaga, nakakaupo lang kami pag break time. At ayun, meron ding mga graveyard na trabaho, sobrang hirap kaya. Pero doon sa 12 hours na yun, ilang oras yung break time nyo doon?
Magbe-break kami ng 2 beses sa 12 loob, sa 12 oras. Anong company ulit yung inanuhan mo? Palawan Pawn Shop. Palawan Pawn Shop. Yes. 24 hours ba kayong nagbabantay dito? Sa Palawan Pawn Shop, 9 hours lang kami. Oh, pero shifting kayo. Pang umaga lang yung duty. Wala naka-duty sa gabi. Pero maliban dito sa company na to, may napasukan ka pang iba? O yung 5 years, tama? 5 years mo, dun ka lang naging loyal? Sobrang dami. Bago ako pumasok sa Palawan Pawn Shop, nag-mall muna ako, nag-hotel, nag-condo, sobrang dami mga bakanting lote, warehouse, sobrang dami na. So, hindi ka ba natatakot? Nung time na nun, kasi 'di ba alam naman natin na ang pagiging security guard delikado din para sa inyong buhay, lalo na kung kayo ay may mahaharap na masasamang tao at may binabalak dun sa binabantayan ninyo. Yes, talaga. Unang-una, first kong nagtrabaho is natatakot talaga ako, pero iba pa rin pag may alam ka na. So, alam mo na yung gagawin. So, may kumpiyansa ka sa sarili mo na hindi ka madidisgrasya kasi alam mo na yung gagawin mo. So, kailangan din talaga na may alam ka. So, pag pumasok ka ng security guard, hindi ka kagad security guard. May training to. Hindi. Marami kang pagdadaanan. May training ka, may neurotest, meron pang mga iba-ibang test. Tapos, sobrang dami. May magti-training pa kayo ng paghawak ng baril para siguradong safe yung pagpasok mo sa pagiging security. So, ang security guard, may hawak din na baril ito. Yes. So, kailangan may lisensya din. Kailangan pasado mo lahat ng test, lahat ng kung ano mang meron yan bago ka makahawak at bago ka maging security guard. Yes, totoo yun. Tsaka yung license namin to carry firearms is doon lang mismo sa pinagtatrabahuhan namin. Hindi namin pwedeng dalhin sa bahay. Hindi nyo pwedeng iuwi. So, yes, after ng shift nyo, kailangan surrender na ito. Yes, surrender na sa pinagtatrabahuhan namin. Hindi namin pwedeng dalhin sa bahay namin. Kamusta naman ang iyong income noon as security guards? Medyo gipit talaga kasi may mga times na malayo pa yung sahod, naubusan na, nangungutang. Tsaka sobrang hirap talaga kasi konting pagkakamali mo lang kahit di mo naman mali, kahit mali ng ng client mo. Or kasi tsaka kailangan mo pakisamahan yung mga tao, lahat. Especially the customer. Yes, lahat. So, paano mo na-handle yung mga maiinitin ng ulo? May mga taong ganyan, no? Kala mo, Kala niya bahay niya kung umasta. Oo, diba? ganyan. Marami. Maiinit ang ulo ng mga customer. Paano mo na-handle yung mga ganun? Meron ka na bang na-encounter na parang nabastos ka o binastos ka? Sobrang dami, lalo na sa mga paghanapan mo ng IDs. Syempre may protocol yung company. So, kailangan mo lang talaga yung mahabang pasensya. Nasa training ng guard yan na dapat mahaba yung pasensya mo. Dapat kahit pinapagalitan ka na, mahinahon ka pa rin may pag-usap, huwag mong patulan. So, ayan, pag pinatulan mo, ganun pa rin, ikaw pa rin yung mali. Pero tao ka lang naman din, yes, diba? Hindi naman yan. all the time, every day is nasa good mood ka, may pinagdadaanan ka din. Pero ang hirap nun para maging sabihin mo kalmado pa rin. Yes, kasi yung mga problema, kami mga guard kasi, sinasanay namin yung sarili namin. Pag may problema kami, iniiwan talaga namin sa bahay. Hindi namin dinadala sa trabaho. Lalong-lalo na may hawak kaming baril. Sobrang talaga. Dapat kalmado talaga yung dapat iba na lang yung pinuputok ninyo, no? Oo. Hala? Bakit iba yung mo? Oo. Mukhang may naalala ka nung time na nun May naging chika baby ka ba nung time na ikaw ay duty? Siyempre, meron. Di nawawala yan. Hoy! Pero, ayun. Siyempre, alam mo naman yung guard. Malikot ang mga security guard. Yung salitang forever, matatagpuan mo yan sa security guard. Ay, wow! Talaga naman. So, saan ka social media unang sumikat? Sa TikTok ako nag-start. Ito yung sa company ninyo? Yes po. Yes. Na nagpa-contest? Oo, nag-trending talaga siya? Nag-viral? Ganon? Opo, na sinuportahan din ako ng mga nagtatrabaho sa company na yon, and then ginamit ko yung sitwasyon na yon na may pa-contest para gumawa ng maraming videos para makapag-upload kasi nag-viral na siya. So, tinuloy-tuloy ko na.
So may kita ka dito. Ito ay competition ninyo sa company. Yes. So may premyo kang nakuha naman nun. Oo, meron. Kasi ang purpose ng company nun is galing kasi pandemic. So yung prize na kung sino yung manalo, so yun ang magagamit namin para makabangon sa pandemic. So talaga yun, magandang programa talaga yun sa company namin. Sobrang ganda. At swerte ha, ikaw ang nanalo. Yes. Kumbaga ano yan, panalong-panalo ka maliban pa doon sa nakuha mong premyo sa inyong company. Ito yung naging tulay mo para pumasok sa social media. Diba? Siyempre kasi dati talaga akong sumasayaw pa. Tsaka, high school pa lang ako. So, dancer ka na? Yes, high school pa lang ako, sumasayaw na ako. So, sobrang tagal na tigil. Kasi siyempre magtatrabaho tayo. Tapos, pinangarap ko talaga na yung talent ko sa pagsasayaw is magiging hanap buhay ko. So, tinupad ng social media. Hindi man tinupad ng pagiging dancer instructor or Zumba mga professional. Dancer, TV dancer. Pero tinupad ng social media yung pangarap ko. Wow. Sino ang paborito mong dance group way back noon? Siyempre, unang-una Street Sex Boys. Bomb? Kala ko Sex Bomb eh. Kala ko Sex Bomb eh. Oo. Sino? Street Boys, siyempre. Sila Bong Navarro. Yes. Ayan, crush na crush ko yan dati. Ay. Spencer Reyes, Danilo Barrios. Ikaw, sino ang hinahangaan mo sa Street Boys? Kasi marami yan sila eh. Siyempre, Sino yung pinaka-ano mo talaga na, ito gustong-gusto ko. Feeling mo ikaw yon pag nakikita mo. Siyempre si Bong Navarro talaga number 1. Agent X44. Oo. Yeah, Don Romantico. Number 1 talaga. Eto naman, sino naman ang babaeng, dahil nga ikaw ay pumasok na sa mundo ng social media, diba? Sinong babae ang gusto mo pang makulab na hindi mo pa nakukulab na pinapangarap mo simula noon na parang ito yung ina-idolize mo nung nanonood ka pa lang ng social media? Actually, halos gusto kong makulab is nakulab ko na eh. Pero meron akong isang gusto ikulab talaga. Si Criselda. Hindi ko lang matandaan. Si Criselda, TikTok Chris. Yes. Oo. So, sobrang famous niya sa lahat ng social media. So, kahit simpleng TikTok lang, okay na ako. Okay na, masaya na. Iba yung feeling eh, no? Pag nakakakulab mo yung ina-idolize mo, yung idol mo. Parang, dati pinapanood ko lang ito ngayon nakakausap ko, nakakasama ko, nakakakulab ko. Parang ikaw. Hay! Grabe! Oo. Eto naman, ang next kong tanong sa'yo, anong pakiramdam na marami nang nakakakilala sa'yo bilang isang dancing guard? Siyempre, sobrang saya, sobrang nakaka-proud sa sarili kasi proud ako sa sarili ko kasi maraming proud sa akin, pati yung pamilya ko, pati yung mga kamag-anak ko. Lahat, so nakaka-proud sa sarili. And then, ibang-iba talaga yung buhay mo noon. Buhay ko noon, tsaka sa buhay ko mo ngayon. ngayon. Yes. High school, kilala na talaga ako sa pagsasayaw, pero iba na ngayon kasi kahit malayo sa lugar ko, kahit sa ibang bansa nakikilala ko, ibang-iba talaga. Ang sarap sa feeling, yes, no? Na parang nakikilala ka nila through your talent. Bukod sa content mo na dancing guard, paano mo naisipang pasukin ang pagmo-motovlog? Syempre, na-inspired ako sa Boss Mel Custom Seats kasi may motor kasi ako, and then nakita ko yung mga kapitbahay ko, sobrang ganda ng mga upuan nila. So, nag-try lang ako, lumapit ako kay Boss Mel, and then tinanggap ako ng maayos. So, na-amaze ako sa mismong owner pa lang ng Boss Mel Custom Seats. Doon, saludo na ako. So, siya naging inspirasyon mo para pumasok sa motovlogging? Yes, kasi wala talaga akong idea sa motovlogging. So, kaysa isang taong tumanggap sa akin, yan, si Boss Mel. Yun talaga yung Tsaka, sabi ko, masaya pala dito. Lalo na pag may mga event, merong mga iba't ibang taong nakakasalamuha, marami kang yes, natututunan. Yes, lalo na pag nami-meet mo yung mga paborito mong mga motovlogger na nakikita mo lang sa Facebook. So, sobrang saya pala talaga, sobrang saya. Wow! Paano mo naman na-manage ang pagiging motovlogger, security at content creator? So, ang pagiging content creator, hindi naman siya kailangang araw-araw eh. So, kailangan ko lang gumawa ng content sa isang araw na pang-5 araw. So, ilang content yun? Kunwari, ngayong araw na ito, Friday, kunwari, gagawa ka ng content. Ilang content itong gagawin mo for today? Kung kakayanin ko, kaya kong gumawa ng
10. Kasi 10. sobrang bilis lang ng content ko kasi more on dancing lang ako. May music na, may steps na. So mabilis lang gumawa. So ayan, nakaka-10 to 10 to 15 kaya ko. Oo. Paano naman sa motovlogging? Paano content naman ang ginagawa mo pag ikaw ay nasa mundo ng motovlogging? Ang motovlogging naman, pag nagmo-motor ako, ayan, pinipitikan ko yung mga, yung upuan ko or nag-flex ako ng mga rides ko. Ayan, sobrang lang naman, hindi naman siya masyadong mahirap kasi araw-araw ko diba ginagawa. Araw-araw ako nagmo-motor, so basic lang din, basic. Anong lugar ang napuntahan mo na nakamotor ka na para sa'yo napakaganda na hindi mo makakalimutan? Quezon Province, syempre. Bakit? Doon ko nakita yung sobrang ganda ng tanawin na habang nagra-rides ka, makikita mo sa baba na may dagat, may mga bundok, mga kahoy. Iba sa feeling, no? Yeah, sobra. Tapos, ilang oras yung biyahe mo nung nagmotor ka? Siguro, ito yung loop. Ito yung Quezon Loop, di ba? Yes, yes. Oo. Tapos 6 hours. 6 and then, hours. And then pagtungtong mo ng Quezon Province, ang sarap sa pakiramdam kasi ang hangin, sobrang lamig. Nawala yung pagod mo. Yes. Anong motor ang gamit mo nito nung ikaw ay nagra-rides? ADV 160 po. Uy. Honda. Ang layo ng narating niya from Yes. Manila to Quezon Province. Sobra. Buti nakauwi ka pa, no? Oo. Ay, syempre, meron naman tayong mga kaibigang motovlogger na umaalalay. Yung mga matagal na sa motovlogger. So, ang kagandahan din sa motovlogger kasi pag nakakasama mo yung mga matitinong mga grabe ka, parang sinabi mo may hindi matitino. Oo. Yung hindi nang iiwan talaga. Sobra. Kasi yung iba waswas kasi. Yes, waswas. Iwan-iwan kasi kahit alam nilang baguhan ka pa lang, hala. Pero yung team namin dati, pwede ko bang banggitin? Team namin sa Zebra Philippines, sobrang talaga, sobrang walang iwanan. Walang iwanan talaga. Talaga sama-sama, kakain, magpapahinga, magra-ride, sama-sama talaga. Gano'n naman talaga pag Yes. kayo, pag first time mo ba? First time mong mag long ride? Pangalawa na, nakapag-Batangas loop na rin. Oo. Gano'n talaga kapag pag kayo isang team, yung Yes. team na yun, wala talagang iwanan yun. Pero Yes. kung may kasabay kayong ibang team, talagang iiwanan ka ng iba kasi hindi ka naman nila ka-team. Yes. Oo. Kamusta naman yung experience? Gusto mo bang maulit-ulit yung long ride na yung ganong kalayo? Yes naman, sobrang saya. Sobrang nakakawala siya ng stress. Kasi nga nakafocus yes, lang yung isip mo sa daan Yes. Nabibitawan mo yung problema mo Yes, kung ano man yung iniisip mo sa araw-araw, 'di ba? Tsaka yung banding talaga, yung banding ng mga katim mo. Riders. Yes, yun talaga yung pinaka magandang experience doon na kahit wala na kayo sa rides, nasa isang hotel kayo, nasa isang kayo, nagkakakwentuhan, nagsishare kayo. Nagbabanding. Yes, nagsishare kayo ng mga ideas paano mag-improve. So, sobrang ganda ng Yun talaga yung the best experience, the best doon sa pagra-ride, sa pagmumotor. Gaano ka na ba katagal na nagmumotor? Since nasa probinsya pa lang ako, sobrang tagal na. Pero dito sa Maynila, bago pa lang. Siguro mga 2 taon to 3 taon. Naranasan mo na bang maaksidente? Hindi pa naman. Oo. Hindi pa. Bakit hindi mo pa na-experience? Ano ba ang ginagawa mo pag ikaw ay nagmumotor? Para sa'yo, yung kumbaga, ito na yung nakasanayan mo Yes. pag nagmumotor ka para iwas disgrasya. Yes. Unang-una talaga, magsa-sign of cross talaga ako. Bago umalis ng bahay. Yes, nagsa-sign of cross ako. And then, lagi kong iniisip na may disgrasyang parating. Kaya masyado akong maingat sa pagmumotor. Okay na yung mabagal. Ang Yes. importante, makakarating din sa paroroonan. Yes naman. Hindi mo naman kailangan magmadali. Nakakailang yes ka na, pansin ko, ha? Oo. Ang dami mong yes. 92.3 kami. Ka-vibes, ganon. Sino Ka-vibes. ang inspirasyon mo sa buhay para magpursige? Para magpursige pa sa buhay? Siyempre mga anak ko. Ilan na ang anak mo? Meron akong 2 anak.
isang 14 tsaka isang 10. Iisang nanay. Iisang nanay! Oo naman, grabe. Kasi sabi mo kasi babaero ang security guards. Oo. Sila ang inspirasyon mo. Isang Yes. 14 at isang 10. 10. So ito ay kumbaga may isip May isip na. na yan. Kamusta naman sila as pagiging anak mo? Gaano sila ka-proud na ang tatay nila ay napapanood ng mga kaklase nila, ng mga Sobrang- teacher nila sa social media? Nakakatuwa kasi pinapanood daw nila, pinapanood ako ng mga classmates nila. So, yung mga anak ko pala hindi ko kasama ngayon, nasa nanay nila kasi separate kami. Pero, meron akong communication sa mga anak ko. Bakit guys? Yes. What do you mean separate? Hiwalay na kami. Yes. Pero nabivisit mo tong mga anak mo? Yes, pag umuwi ako ng Mindanao. Yes kasi ka nasa ng Mindanao. yes, 92.3 nga kami. Oo. Ayun nga, tuwing kailan ka umuwi ng probinsya? Pag magpapasko, ganyan, New Year, o kahit walang okasyon? Kada may okasyon, pag Pasko, tsaka New Year, fiesta yan, umuwi ako kasi iba ang saya pag nasa probinsya ka. Di pinagkakaguluhan ka ng mga tao doon. Hindi naman kasi kilala na nila kasi ako. So, ayun, ibang-iba sa probinsya kasi. Although nakikilala ka nila, titingin lang sila sa'yo. Hindi katulad dito sa Maynila na pag once Nakita ka. ma-idolize ka nila, sisigaw talaga yung malayo pa, idol. Doon, so parang baliktad. Sa probinsya, tahimik lang, ganon. O doon? mahiyain sila. Gusto ka nilang i-approach, gusto hindi nilang sila. sumigaw, gusto nilang tumili, pero nahihiya sila. Hindi sila sanay na may pumupunta doon ng mga kilalang mga vloggers. So, bago sa kanila. Sobrang bago. Sa araw-araw na nagdadaan, ano yung lesson na natututunan mo? Siyempre, unang-una, magsipag ka at magtira ka para sa sarili mo. Yun ang Bakit? pinaka-importante. Kasi, wag mong hayaang maubos ka. Wag mong ibigay lahat. Magtira ka sa sarili mo. Kahit Kanino ka ba magbibigay at nasasabi mong nauubos ka? Mukhang ibang ubos ata yung nangyayari sa iyo eh. ano yan, siyempre nangyayari sa buhay yan, sa pamilya, sa partner. So, dapat may itira ka para sa sarili mo. Totoo naman din yun. Kailangan love yourself first and wag mo ibibigay lahat-lahat. Yes. Diba? Para kapag kung ano man ang mangyari, may matitira ka pa rin, may mahuhugot ka pa rin para sa sarili mo, hindi ka pa rin naubos. Ano naman ang motto mo sa buhay? Dance with your own rhythm. Ano? Dance with your own rhythm. Dance with your own rhythm. Wow. Para sa'yo, ano ba ibig sabihin nun? Sumayaw ka sa sarili mong galaw. Tinagalog mo lang! Oo! Hindi, ibig niyang sabihin is, dance with your own rhythm. Huwag ka masyadong madistract sa mundo. Yes. Diba? Kung, yes ka na, yes ka, kakailang yes ka na. Oo. Eto, sumayaw ka lang, sabayan mo lang kung ano yung path mo. Huwag ka masyadong magpapadistract sa mga nasa paligid mo. Kasi in time, darating din yung para sa'yo. Basta ikaw, consistent ka sa ginagawa mo. Tama. Wala kang ginagawang masama, wala kang inaapakan. Diba? Enjoy mo lang ang buhay. Dito naman tayo sa love life mo. Gaano ba kasarap magmahal ang isang Jason Lapus? Siyempre kami mga security guard. Wag mo na, ikaw na, hindi na security guards. Ako? Loyal ako talaga. Sobrang loyal ako. So, hindi ka faithful, loyal ka lang. Loyal. Aminado siya. Oo. Magkaiba ba yung faithful tsaka loyal? Magkaiba ang loyal at faithful. So, aminado ka pala. So, kamusta naman ang puso mo ngayon? Kamusta ang puso ng isang Jason Lapus? Okay naman, masaya ako. Masaya ako na nag-focus ako sa anak ko, sa goal ko sa buhay, sa pagiging content creator. At ayun, wala pa akong planong mag-settle down, maghanap ng ibang partner kasi syempre focus muna ako sa pagiging content creator. Totoo, enjoy mo muna kasi hindi naman to pang habang buhay. Habang anong meron ka ngayon, dapat ini-enjoy mo, dapat pinofokusan mo, binibigay mo yung lahat-lahat sa'yo. Kasi pag yan natapos na, wala ka nang babalikan. Diba? Oo naman. Ito naman, ilan na ang naging ex-girlfriend mo? Ano bang klaseng tanong yan? Bakit? Syempre, high school life ko,
medyo madami kasi alam mong pag sumasayaw ka, Marami talaga maraming nag-idolize. Actually, pag pag dancer ka, totoo yan. Oo, maraming ganun din sa mga singer, sa mga banda-banda. Kasi pag may talent ka talaga, lalo na pag magaling Pumapogit, gumaganda ka sa entablado. Nakakapogi. Oo, pero sa tingin mo, ilan ang iyong body count? Body count! Hindi, ilan yung naging girlfriend mo, yung seryosohan? Seryosohan? Siguro 4 hanggang 5 siguro yung seryoso. Oo, ilan yung hindi seryoso? Medyo marami din. Mga 20, 20. Grabe. Okay, mga syempre yung high school life, medyo bata pa, crush, ganyan. Tapos, jowa-jowa, pero hanggang dun lang. Iba pa rin yung seryoso talaga. Totoo naman. Nagloko ka na ba o naloko ka na ba? Naloko na. Oh. Naloko na. Paano mo na-handle yun, yung cheating na ginawa sa'yo? Okay lang. Okay lang? Wow, Okay Kayo lang, mga lalaki, ma-pride talaga kayo, no? Okay Maigo lang. kayo, no? Okay lang. Paano naging okay? Syempre masakit yun. Syempre, lagi kong sinasabi na laging magtira sa sarili. So, kahit masakit, at least nakapagtira ako sa sarili ko. Hindi ako na-down, na nagpatuloy pa rin ako sa buhay. So, ayun. Baka may lesson din kasi kaya nangyari yung mga ganon. Totoo yan. Pero gaano ka katagal na nag-heal? Medyo bago pa lang kasi. Medyo bago pa lang. So, on process pa lang ako. So, ayan. One step at a time. Kailangan mo pagdaanan ng process in pain to be healed. Yes. Kailangan mo maramdaman ng sakit. Oo. Hindi mo pwedeng takasan yan kasi pag tinakasan mo yan, hindi ka talaga makakapag-move forward. Totoo yan. Ano ang love language mo naman? Love language? Japanese daw! Japanese! Wala kang love language. Love language is, gusto mo bang words of affirmation? Yan yung mga laging I love you. Laging physical touch. Yan naman yung mga mahilig sa holding hands, yakap, act of service, pinagsisilbihan ka, nilulutuan ka. Yan, ano ba ang iyong love language pagdating sa pag-ibig? Pagdating sa love, medyo selfish ako. Gusto ko ako lang. Oh. Siyempre, yun ang gusto ko. So, anong gusto mo? Sinasabihan, paano ipapakita sa iyo ang pagmamahal ng isang babae maliban sa, siyempre, pag nagmahal ka, ikaw lang talaga. Pero paano niya i-express sa iyo na mahal ka niya? Siyempre, sa pamamagitan siguro ng pag-aalaga or kahit simpleng message lang na nakauwi ka na ba? Hindi naman lagi. Hindi naman minuminuto. Basta kahit sa isang araw may isang message lang na okay na ako doon. Oo, iba pa rin yung ganun di ba? Oo, syempre. May nagustuhan ka na bang babae na motovlogger din? Oo naman, syempre. Oh, sino ito? I-chismis na natin yan. Sige. Sino ito? Dalawa kasi. Chine-check mo pa yung phone mo, Dalawa. Ayan, sino ito na namangha ka? Siyempre, sa motovlogger, siyempre kilala siya. And then, idol siya ng karamihan. Siyempre si Maynyo. Oy, grabe! Number one. Number one! So, sinong number two? Siyempre, ang boss natin, si Boss Yang. Ayan. Na-meet mo na ba siya? Oo naman. Oo nga pala, magkakasama nga pala tayo noon. Eto na tayo, dito na tayo sa naughty question. Ready ka na ba? Siguro ready na. Siguro hindi pa siya sigurado. Sige, sigurado na. Eto, gigiling o kakaldag? Kakaldag, syempre. Manibela o cambio? Cambio. Cocomelon o watermelon? Cocomelon, doon tayo sa Cocomelon. Ay, mahilig ka bang kumain? Oo, depende sa kakainin. Ano ang paborito mong kinakain paggabi? Yung Yung ano? Ano ba yan? Sige, kaya mo yan. Ano? Yung magata-gata? Ay! Mabasa-basa. Oo daw. Oo na lang daw siya. Oo na. Kapag night shift ka, gusto mo ba ng madilim o maliwanag? Siyempre, madilim. Ay. Ano ang pinaka-naughtiest thing ang nagawa mo na? Naughtiest thing? Nag-rides habang Nag-rides! May angkas! Tapos yan? dinala doon! Grabe naman itong mga tanong dito. Nakakaba. Huwag kang kabahan. Pinaka-naughtiest thing na nagawa mo na sa buhay mo?
Ano ba yan? Wala na, time is up. Sige, move on tayo. Mabagal o mabilis? Siyempre, mabagal. Gaano kalaki ang nahawakan mo? Gaano kalaki? Kalaki. Oo, depende yan sa'yo. Kung ano yung pagkaka-interpret mo doon. Gaano nakalaki ang nahawakan mo? Di ko ma. Di niya matansya kasi madilim. Kasi malaki, di kaya eh. Hala siya! Magbigay ng bagay na may katas. Katas? Nangka? Nangka? Langka. Anong kinakain ng pagpasok matigas, paglabas malambot? Kinakain, pasok. Ano ba yan? Bubble gum! Bubble gum pala, Oo, pwede. Di ba matigas ang bubble gum? O pag ginuya mo na yan, lalambot na yan, di Iba ba? kasi nasa isip ko eh. Iba kasi nasa isip mo. Bubble gum pala. Magbigay ng 3 bagay na binoblow. Binoblow? Balloon? Straw? Tsaka vape? Pwede. Pwede. Pasok niya. Pwede. Paano mo nasasabi na isang lalaki natagpuan na ang babaeng para sa kanya? Syempre masaya. Doon Masaya. lang ba umiikot ang relationship? Saya? Hindi naman. Pero malalaman mo yan kung pag dumaan kayo sa sobrang hirap na sitwasyon, andyan pa rin siya. Tama. Ayan. Sa tingin mo, bakit nag-cheat ang isang tao? Siguro, naghahanap ng kulang sa partner niya. Walang contentment. Hinahanap sa iba, siyempre. Maling-mali yun. Yeah. Dapat pag nasa isang relasyon ka, marunong kang makontento. Yes. Kung anong meron anong meron ang kayang ibigay sa'yo ng partner mo at anong meron lang siya. Diba? Dapat tanggapin mo ng buong buo. Oo naman. Ano naman ang mapapayo mo sa mga lalaking babaero? Babaero? Tumigil lang kayo, di nyo kinagwapo yan. Tama, no? Totoo yan. Naiinis ako sa mga babaero. Alam mo, ang cheap tingnan. Totoo lang. Sa totoo lang, ha? Hindi nakakalaki yan. Nakakalaki! Totoo. Totoo, ano yan? Naniniwala ako sa'yo kasi nabasa ko sa mo. Sa ano? Sa mo. Ay! Eto, ano ang masarap kainin sa gabi? Sa gabi? Puto. Puto? Malamot-lamot ha? Ano ang ingay na gustong-gusto mong naririnig sa gabi? Ingay ng palaka. Ay, kokak. Ano nagpapatirik sa mga mata mo? Lamig ng tubig. Kung namumulutan ka sa inuman, ano ang kakainin mo? Peanut o oyster? Doon tayo sa peanut. Para pampatalino. Oo, syempre. Anong hilig mo? Basa o tuyo? Doon tayo sa basa. Oy, napagkain ha? Oo, mga basang pagkain. Ano ang matigas na parte ng katawan mo ang kinaka-proud mo? Muscle? Oy, sana all my muscle. Ano ang gusto mong sabihin sa sarili mo 10 years from now? Patuloy mo lang. Magtrabaho ka magsipag ka, magtrabaho ka. Kaya mo yan. Kaya mo yan. No? Lahat ng bagay kinakaya. Kaya Huwag ka lang susuko talaga. Eto, sex o chocolate? Chocolate. Best time for sex? Tanghali. Uy, ang init na ha? Ungal ng makina, ungal ng tao. Ungal ng makina. Ibabaw o ilalim? Ibabaw. Dila o kamay? Dila. Uy, maiksi o mahaba? Mahaba syempre. Yung sa'yo? Hindi, sa yung kanya. pasensya mo. Lights on o lights off? Lights off. Kakain o magpapakain? Magpapakain siya. Kalma o bakbakan? Bakbakan. Kung bulaklak ako, saan mo ko ihahalin tulad at bakit? Sunflower. Bakit? Kasi hindi ka lang panggabi, pang-araw ka. Hala! Grabe yun Eto, fill in the blank. Pero bago tayo mag-fill in the blank, masyado akong na-amaze ako dun sa sa sunflower, hindi ka lang pang gabi, pwedeng pang umaga ka din. Ayun, sarap pakinggan ng ganon. Gusto mong pasalamatan at yung mga social media saan kanila aabangan at ifa-follow? Ayan mga ka-vibes, follow niyo ako sa Facebook account ko, Jason Lapos, TikTok account Jason Lapos, YouTube, and then gusto ko ring pasalamatan yung mga sponsors ko, Boss Milk Custom Seats, Gijud Footwear, Miracle Barley, and Artista Fel Production. Ayan, yun lang yun. Family mo, anak mo, kung sino man yung mga kamag-anak mo. Yes, yung mga kapamilya ko sa Magallanes, Agusan del Norte, ayan. Salamat sa suporta at
Ay, mayong gabi sa iyong tanan. Ay, eto, fill in the blank. Ako si blank, masarap at magaling akong blank. Ako si Jason Lapus. Magaling akong sumayaw. Ay, pwede. Pwede. Eto, kung may aalay ka sa akin na kantang ngayong gabi, ano yun at bakit? Yung na kanta, Mr. Dreamboy. Bakit Mr. Dreamboy? Syempre sana ako na yung Dreamboy mo. Maraming salamat, Jason Lapus. Ayan, tumutok lang kayo hanggang 12 midnight pa tayo. Dito lang yan sa favorite ninyo sa programang Main Event na mapapakinggan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes.